Kalalabas lang ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 6 at napakasolid nito guys. Buong chapter, bakbakan, pagwawala lahat ni Maru at kung paano niya i-showcase kung gaano ka-OP ang teknik ng mga Simurians. Kung paano natin mawi-witness na wala talagang kalaban-laban maging si Tsurugi dito kay Maru at kung paano magi-interfere ang kapatid ni Maru na si Cross para i-reveal kung ano talaga ang goal niya. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Rampage at makikita natin na right off the bat, nagising na nga itong si Maru pero may mali sa kanya. It's as if hindi talaga consciousness niyang tumatakbo at automatically kumikilos ang kanyang katawan dahil nga sa basta-basta na lamang siyang ninockout. Nagtataka din ng matanda dahil akala niya tulog na talaga ito. Akala niya completely out cold itong si Maru at bigla na lamang itong naglalakad. Kaya itinanong niya dito na kanina pa daw ba nagising itong si Maru at sinusundan lamang sila. Pero ang hindi ine-expect ng matanda, napaka-OP nito. Tulad ng ginawa nitong si Maru sa pinakaunang sorcerer na nakalaban nila, ginamit na naman niya ang powers ng kanyang third eye. At dito din guys na-explain kung ano talagang nagagawa nito. Nagkakaroon nito ng heavy impact sa utak ng kanyang mga target na para bang pumapasok sila ng isang state of confusion to the point na maging ang OP din ang veteranong sorcerer na ito na gumagamit ng transformation technique ay hindi na ma-maintain ang kanyang guardian spirit. Dahil din dito, dahil feeling niya nawawala siya sa kanyang focus, tinusok niya ang kanyang kamay para hindi siya mawala ng malay. Pero dito na nagsimulang tadta rin ang atake ni Maru ang matandang ito. Gumamit siya ng isang napakalaking debris, itinapon niya sa matanda na tinangka naman ng matanda na wasakin ng napakasimple. However, nagbago ang trajectory ng itinapon na debris na yun itong si Maru. As if para bang nakontrol niya yun, para bang meron siyang telekinetic abilities. Dahilan kung bakit tinamaan ng napakasolid ang matanda. Pero hindi pa doon natapos si Maru. Agad siyang pumunta sa likod ng matandang ito at nag-launch ng isang napakabigat na axe kick. Pero sinuwerte na naman ang matandang ito. Nagawa niyang maiwasan pero kung tinamaan ng matanda, for sure patay na siya dito dahil tingnan niyo na lamang ang impact ng ataking yun ni Maru. Dito ay namamangha na din maging itong si Tsurugi. Napapatanong siya sa kanyang sarili. Ganito daw ba talaga kalakas itong si Maru? Pero may napapansin din talaga siyang mali. Na it's as if hindi talaga si Maru ang kumokontrol sa kanyang katawan. Na para bang ang third eye na nasa kanyang noo ay automatically nag-autopilot kapag na-knockout siya. Kinikilabutan na din dito ang matanda at nagsisisi na siya habang sinasabi na dapat daw pala the very moment na knockout niya itong si Maru ay pinatay niya na ito agad dahil hindi niya ine-expect na ganito ito kalakas. Ang kapatid naman ni Maru na itong si Cross ay malapit lang mismo sa loob ng pinaglalabanan ng mga Okutsu at nitong si Maru at ng matanda. Na it's as if alam niya na nangyayari ito, alam niya na nawala na ng kontrol ang kanyang kapatid pero hinahayaan niya lang. Dahil ang tumatakbo pala sa isip ni Cross, okay lang to. Okay lang na magkaroon ng gulo, okay lang na mag-spark ng isang issue sa gitna ng mga tao at ng mga Simurians dahil ang gusto palang mangyari ni Cross ay magkaroon talaga ng war. Dahil kampante siya, alam na niya na kahit na magkaroon ng gera, hindi sila matatalo as long as nasa kanila ang kanilang pinuno, ang leader ng mga Simurians na nagngangalan na Dabura. Going back to the battle, nakita na ng matandang ermitanyo na gumagamit ng transformation technique na nagagawang mapalevitate, nagagawang makontrol nitong si Maru maging ang mga bola na nasa loob ng court. Kaya naisip ng matanda na mataas ang tsansa na ang ability nitong si Maru ay anti-gravity or more likely isang technique daw na nagsesevere ng inertia. Nagugulo ng matanda at alam niya na hindi siya binibigyan ng pagkakataon ni Maru na mag-isip pero wala siyang choice. Kailangan talaga niyang mag-isip dahil kung hindi niya pagpaplanuhan ng susunod niyang mga galaw, maaaring ikamatay niya yon. There was also this countdown na 5 seconds habang iniisip ng matanda na bakit ngayon daw niya ito naaalala. Ang pinakauna at pinakahuling beses na kinailangan niyang tumakas sa isang laban. Pero hindi pinakita kung sinong taong yon, kung sinong sorcerer na yon, but surely sa level ng matandang ito, napaka-OP ng sorcerer na yon kaya kinailangan niyang tumakbo. Nang matapos ang 5 seconds na countdown na ito, nagpatuloy na naman ang bakbakan sa gitna nilang dalawa. But this time nagre-retaliate ng matanda pero kahit anong gawin niya, hindi talaga siya tumatagos dito kay Maru. At hindi lang yun guys, there is this rhythm na ginagawa nitong si Maru na hindi natin alam kung anong meaning, kung ano talagang pinapakita niya dito. Pero habang kumikilos siya, habang umaatake siya sa matanda, nagkakaroon ng rhythm na do,
re, mi, fa, so, la, ti, do. It's as if para bang may sinusundan siyang sets of movements. Makikita rin natin dito guys na at some point ang mga bola na ginagamit ni Maru, alam naman natin na malambot, hindi niya ito magagamit para patumbahin, para bugbugin ng matanda, kaya instead ginamit niya ito to serve as a distraction. Pinasabog niya ang mga bola at habang nagugulat doon ang matanda ay umikot siya sa likuran nito at dito niya ito pinagtatadtad ng suntok. Napakarami. At kitang-kita nyo naman dito guys na sinaluyo ng matanda gamit ang kanyang muka. Sa sobrang lakas ng ataking yon ay napatalsik ang matanda sa labas ng building at nahulog siya sa swimming pool. Dito ay nabababad na ng dugo ang kanyang buong katawan. Habang iniisip niya na baka nagkamali talaga siya na itong mga tao na tinarget niya. At hindi lang yon, pinainit naman ni Maru ang tubig sa loob ng swimming pool na dahilan kung bakit napaso ang katawan ng matanda at nagmadali siyang umalis dito. Pero may ginawa na naman itong si Maru. Instead na painitin ng tubig, ginawa naman niya itong yelo habang tinatrap at kinukulong ang matanda sa iceberg na yon. Dito na na-realize ng matanda na hindi lamang nakatie down sa anti-gravity, hindi nakatie down sa inertia, kung hindi mismong ang agitation of logic. Mismong ang logic ang binabago nitong si Maru, ang konsepto ng mga bagay-bagay sa Earth. Just imagine kung gaano yung ka-OP. Isipin nyo na lamang kung magtatapat si Maru at si Gojo. Although alam natin na napakalayo ng diferensya sa gitna ng dalawang ito, kung kaya niyang i-bend ang logic, magagawa din niyang i-bend bagay ang infinity. Pero nang tinatangka ng patayin ni Maru ang matanda, dito na nag-interfere itong si Tsurugi. Habang sinasabi na hindi daw ito ang gustong mangyayari ni Maru, kailangan niyang magising dahil wala siya sa tamang wisyo. Kahit na na-block ni Tsurugi ang atake ni Maru and knowing Tsurugi napakalakas din ng kanyang physical prowess, hindi yun naging sapat. Napatalsik siya ng suntok na yun ni Maru at naramdaman niya pa ang impact ng ataking yun sa kanyang katawan. It was at this point nang pumasok na sa scene ang kanyang kapatid na itong si Cross. Habang pinupuri pa nga si Tsurugi, kahit napakarami na daw ng kanyang injuries, kahit napakahina na niya, nakakakilos pa rin siya ng tama at nagawa niya pang i-block ang atake nitong si Maru. At in-explain din niya na hindi masama ang sitwasyon, completely all under his plan daw ang lahat ng nangyayaring ito. In-explain at pinamukha din itong si Cross dito kay Tsurugi kung gaano kabaluktot ang kanilang logic. Na kahit na daw oo, may iilan-ilan na mga sorcerers or mga jujutsu sorcerers sa loob ng Earth na marunong gumamit ng kanilang mga techniques. Pero kumpara sa mga Simurians, napakahihina nila. Wala sila sa level ng techniques na kayang gawin ng mga Simurians. And although oo din daw, na meron din naman daw na mga OP na malalakas talaga na mga sorcerers na nabuhay noon, pero that is the past. Hindi na daw sila buhay ngayon, kaya hindi din nila masisiguro kung meron talagang nag-exist na mga OP na sorcerers before. Na alam naman natin kung anong tinutukoy dito ni Cross, ang generation nila Yuji at nitong sila Gojo. Pero i-remind ko lang kayo guys, hindi pa patay si Yuji. Kaya naman for sure at some point makikita natin ulit si Yuji sa kwento. Pero lumabas na ang tunay na kulay dito ni Cross habang inuutusan ng kanyang kapatid na para daw maging simple ng mga bagay-bagay, dito na nila simula ng kaguluhan. Simula nila ito sa pagkamatay ng magkapatid na Okutsu. Inuutos niya dito kay Maru na patayin na si Okutsu para mag-meet siya ng gera, para magsimula ng war sa gitna ng mga Earthlings at ng mga Simurians. Dito na nagsimulang magsisigaw itong si Okutsu para magising at para bumalik na sa consciousness itong si Maru. Dahil alam niya na kung gising si Maru, hindi niya gugustuhin ang makipagpatayan. Ang pinupurso nga ni Maru ay ang magkaroon ng maayos na reconciliation, ng maayos na pamumuhay na magkasama ang mga Simurians at ang mga Earthlings. Pero hindi talaga tumatalab ang ginagawang pag-iingay at ang panggigising nitong si Tsurugi dito kay Maru. Ginamit na ni Maru ang kanyang third eye and it was almost as if muntik na talagang ma-knockout itong si Tsurugi. Pero hindi siya tumigil. Sumigaw pa rin siya ng sumigaw at sinabi niya ang salita na hindi daw ba sinabi nitong si Maru na gusto nilang maging magkapitbahay at maging tunay na magkaibigan. Hindi daw nagising si Maru, pero doon naramdaman nitong si Cross na para bang may meaning, naramdaman ng puso ni Cross kung anong gustong ipahiwatig ni Tsurugi. Kung baga, parang na-touch siya sa sinabi ni Tsurugi. Kaya kahit hindi nagising itong si Maru, bigla niya itong pinatigil at para bang kinontrol niya ito at ginising niya ito manually para hindi na ito magwala pa. Habang ini-explain na ano daw ang naramdaman niya, ano daw ang nangyari matapos ang sinabing bagay ni Tsurugi. It was as if na-reach noon ang kanyang puso.
na para bang dahil sa curiosity, hindi niya gustong patayin si Tsurugi. Kailangan niyang malaman kung anong feeling na yon na naramdaman niya at alam niya na ang kapatid niya na si Maru ay ang isa sa mga individuals na kayang i-explain yun. However, this is where the chapter ends and as you can see, napakasolid na ng kwento ng Modulo guys. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow at mag-like na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.